Si Sisa ay lakad-takbong sumagsag na pauwi sa kanyang dampa. Gulong-gulo ang kanyang isipan at hindi mawari kung bakit sa kanya pa nangyari ang gayong kasawian. Pinangaykayan ng takot si Sisa. Nakita niya ang 2 gwardya sibil sa kanilang bakuran. Ipinagpatuloy niya ang paglakad na kunway di napupuna ang kawal. Hindi pa siya nakakailang hakbang ay narinig na niya ang tawag ng gwardya sibil. Magtapat ka sa amin. Kung hindi ay gagapos ka namin sa bahay at babarilin. Huwag kang magsisinungaling at mamamatay ka. Hinahanap namin ang iyong anak. Ang malaki ay nakatakas, ngunit ang maliit, saan mo dinala? Mga Ginoo, si Crispin po ay matagal ko nang hindi nakikita. Dinalaw ko po siya kanina sa kumbento, ngunit ang sinabi lang sa akin na, Kung gayon, ibigay mo sa amin ang mga salapi at hindi ka na namin huhulihin. ang mga anak ko po, kahit na naghihirap ay hindi nagnanakaw. Maghalughog po kayo sa aming bahay. At kapag nakakita kayo ng kahit na magkano, ay gawin na ninyo sa amin ang nais ninyong gawin. Kung gayon ay isasama ka namin sa kwartel. Si Sisay nasa gitna ng 2 kawal sa kanilang paglakad. Parang pinagtakluban siya ng langit at lupa. Nalimot na siya ng lahat, pati na ng asawa. At ngayon, si Sisay tumatangis at itinatangis niya ang kanyang kaapihan. Upang wag siyang makita, ay tinakpan niya ng pamindong ang kanyang mukha at pikit ang matang lumakad. Ang dupikal ng kampana ay narinig ni Sisa. Yaon ang hudyat ng katatapos na misa. Tinulinan niya ang lakad, ngunit ang mga tao ay marami na, at siya ang pinagmamasdan. Bawat tinging iukol sa kanya ay nakasusugat sa kanyang damdamin, kaya't patuloy siyang lumakad ng nakatungo. Si Sisay 2 oras na nakakulong sa kwartel. Nakadukmo siya sa isang sulok. Gulong-gulo ang buhok at halos mabaliw sa lalim ng iniisip. Tanghali na nang malaman ng Alperes na nakakulong si Sisa. Ang unang iniisip ng Alperes ay pawalang halaga ang sumbong ng kura. Iyan ay gagagawan lamang ng kura. Kung ibig niyang mabalik ang pera, hingin niya kay San Antonio. Halos ipagtulakan ng mga gwardya sibil si Sisa na ayaw ng kumilos sa kanyang kinauupuan. Muling lumakad si Sisa patungo sa kanyang bahay. Umakyat ng tahimik. Nilibot ng tingin ang kabahayan na parang may hinahanap at muling nanaog. Naglakad nang di alam ang pupuntahan. Minsan pa siyang bumalik sa kanyang bahay. Nakita niya ang pilas ng baro ni Basilio na nakasabit sa dingding at kanyang kinuha. Minasdang mabuti, ngunit parang hindi napuna ang bahid ng dugo. Kinabukasan, si Sisay makikitang pagala-gala, umaawit at nakikipag-usap sa lahat ng nilikha.